Hello guys, magluluto tayo ng crispy pata kare-kare. Ito po napakasarap na handa, panghanda nating parating na holiday season, lalong-lalo na sa Pasko at syempre sa New Year at higit sa lahat sa mga Christmas party, parating na mga Christmas party ngayong papasok ng December. Syempre una-una mayroon po tayo isang pirasong pata, una-una linisin lang natin at tanggalan na po natin yung mga excess niyang mga balahibo. Ayan, i-torch natin at saka natin ilaga na may kasamang templadang luya, bawang, sibuyas at syempre kunting asin at buong paminta. Ayan, para pagkaluto na po ang ating pata at malambot na matik mayroon na po siyang timplada. Ayan. So ayan, pagkatapos nga ng mga isang oras, ayan, ang pagpapakulo at pagpapalambot natin ng ating pata. So i-rest lang natin siguro ng mga ilang oras at timplahan natin ng konting asin pa dahil para talagang malasa ang ating crispy pata at i-torch pa natin ng konti. So ayan, pagkatapos nung nag-prepare na tayo ng ating bawang na hiniwa natin na medyo palapad lang. So ang gagawin natin rito sa bawang, itatoppings po natin mamaya sa ating crispy pata. Ayan, bago natin iprito ang pata para mas lalong bumango dahil doon sa bawang na pinirito natin. So ayan. So luto na nga ang ating crispy pata mga idol. So ang gagawin naman natin rito, gagawa naman tayo ng masarap special na sauce ng kari-kari. And meron nga pala tayong atswiti seed na binabad lang natin sa mainit na tubig. Pwede naman sa mantika. So ayan, nag-prepare na rin tayo ng ating giniling na bigas at sinanggang muna natin ang ating giniling na bigas sa ating glutinous rice bago tayo gumawa ng ating special sauce. Siyempre una-una nag-isa tayo ng mantika, yung glutinous rice na sinanggang natin, ilagay natin. At siyempre yung ating peanut butter, igisa na rin po natin mga idol ang ating peanut butter para talagang masarap ang ating kari-kari. Ayan, naglagay na tayo ng isang cup na tubig at syempre yung ating binabad nating atswiti sa mainit na tubig, nilagay na rin po natin syempre para pampakulay po doon sa ating kari-kari. Ayan, at hayaan lang natin siya at syempre konting patis lang dahil ang nagpapalasa naman talaga sa ating kari-kari ay ang ating special bagoong na syempre dapat masarap din ang timplada. So ayun, nag-prepare tayo ng ating happy mga idol dahil syempre wala naman tayong nagawa na ping money. So marami namang happy sa tindahan, pwede na tayong bumili at dikdikin lang natin ng ganyan. Pwede natin i-substitute doon sa ating kari-kari. So ayun, meron tayong bok choy. Yun ang bok choy po ang pinakagulay lang natin para masarap tingnan ng ating crispy pata kari-kari. So ayun, luto na rin po ang ating sauce. Tsaka natin ilagay yung sauce sa pinag-ibabaw ng ating masarap na crispy pata. Ayan mga idol, so ganyan lang kadali gumawa ng crispy pata with kari-kari special sauce. At syempre with happy dinikdik na mani at syempre yung ating bagoong ng kusinero ng barangay na nasa Shopee na po. So ayan, ganyan lang kadali kasimple magluto ng crispy pata kari-kari sauce mga idol. Ayan, at maraming salamat po muli sa inyong lahat. At sa mga gusto nga palang umorder ng ating bagnet bagoong at ng ating suka rapsa, mamaya ilagay po natin yung link ng Shopee sa comment section. Ayan, salamat.